Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Binigyan din ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na wala siyang kinalaman sa insertions na umano'y illegal na ginawa sa 2025 national budget. Kaugnay ito ng inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, na batay sa impormasyong ibinigay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na nagpahiwatig umano si E.S. Bersamin ng kanyang kahandaan na asikasuhin ng 52 billion pesos mula sa 100 billion pesos na halaga ng mga insertion. Binigyan din na hindi siya nagbitiw sa pwesto kasunod ng anunsyo noong Lunes, November 17 ng Presidential Communications Office na voluntaryo siyang nagbitiw sa pwesto kasama si Budget Secretary Amena Pangandaman dahil sa delikadeza. Ayon sa dating palace official, may tumawag sa kanya noong Lunes at sinabing kinakailangan na niyang umalis sa pwesto. Bagay na hindi niya kinwestiyon dahil prerogatiboan niya ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Close friend of mine, at least as far as I know, we have in the morning siguro before 12 o'clock to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Hataw Balita ngayon! Inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang House Resolution Number 488 para paimbestigahan sa kinauukulang komite ng Kamara ang mga naging pahayag ng dating kongresista na si Saldico. Ayon kay Congressman Duterte, hindi maaaring baliwalain ang mga seryosong aligasyon ng nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Partikular na ang umano'y direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsingit ng nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Gayun din ang pagtanggap umano ng kickbacks ng Pangulo at dating Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kaya inihain ng Davao City Representative ang House Resolution Number 488 para paimbestigahan sa kinauukulang komite ng Kamara ang kontrobersyang ito. Hataw Balita ngayon! Pinuna ng dating mambabatas at dating Presidential Advisor on Political Affairs na si Jacinto Jing Paras na tila nagiging abogado at tagapagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Paras, unethical para sa chairman ng makapangyarihan Blue Ribbon Committee ang maglabas ng konklusyon kahit wala pang investigasyon kay Zaldico. At tila inabsuelto na nito ang Pangulo sa issue ng budget insertions. Ganito rin umano ang ginawang paghusga ng senador sa salaysay ni Orly Gutesa na imbis na bigyan ng halaga ang sinumpaang salaysay ay ang kredibilidad ng tao ang pinuna nito. Hamon pa ni Paras, handa raw siyang makipagdebate kay Lacson hinggil sa issue. Umaasa siya na ititigil na ng senador ang pagiging bias. He admitted that there was insertion, pero it's not Marcos. Pero isn't it very unethical for the chairman of a Blue Ribbon Committee to prejudge the issue? Wala pa nga investigation kay Saldi, hindi pa nga napa-appear. He's already making a conclusion. Hataw Balita ngayon! Naniniwala ang ilang miyembro ng minority bloc ng Kamara na dapat harapin at magpaliwanag, hindi i-dismiss o isantabi ang mga aligasyong nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertion sa 2025 national budget at nakinabang sa kickback si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng mga aligasyon ng nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Gayun din ng revelasyon ng dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na ilang palace officials sumano ang sangkot sa kickback scheme sa infrastructure projects ng gobyerno.
kung matindi umano ang kawalan ng tiwala ng publiko sa PBBM administration. Posible itong magresulta sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung broken na yung trust ng public kay President, ay maaari pa rin tumindig yung allegation na yon. Kaya actually, ang hamon talaga natin kay President Marcos Jr. ay kailangan niyang harapin ang mga allegation na ito. Hindi po pwedeng hina-handwave, dinidismiss lang niya to. Napakabigat ng mga allegation na ito. Dapat magpatuloy at magpalalim ang Blue Ribbon Committee, ang ICI at maging ang Kongreso sa investigasyon sa mga specific na allegation na ito. And eventually, kung kinakailangan, aabot ito sa impeachment. Hataw Balita ngayon. Ipinagpaliban muna ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang susunod na referral sa Office of the Ombudsman na nakatakda sana ngayong linggo. Ayon kay ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, ito ay dahil sa panibagong affidavit o salaysay na isinumite nitong Lunes ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. November 13, Huwebes noong nakaraang linggo nang inihayag ni Reyes na may iba pang personalidad na papangalanan ang ICI na umano'y sangkot sa malawakang korupsyon na nangyari naman sa flood control projects kabilang ang ilang pang mga senador. Paliwanag ni Reyes, pag-aaralan nila ang dokumento ay sinumintin ng dating opisyal na nagdawit sa ilang dati at kasalukuyang mga opisyal ng pamahalaan. We are evaluating everything because of the affidavit of Yusek Bernardo. So we're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ni Senator Rodante Marcoleta na walang pakinabang at mapanganib para kay dating Marine Technical Sergeant Orly Gutesa ang pagtestigo sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa gitna ito ng anyay paninira kay Gutesa matapos itong tumistigo laban sa ilang personalidad. Bunsod nito, kinwestiyon ni Senator Marcoleta ang paninira kay Gutesa, partikular na ang pekeng notaryo sa mga dokumento nito, pangunahin na ang kanyang inihayag sa Senado. Kabilang dito ang koneksyon sa flood control scam ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at late 1st District Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ng mambabatas, moot and academic o wala ng praktikal na epekto ang notaryadong pahayag ni Gutesa. Ito'y dahil sumumpa na rin naman ang dating security aide nang humarap siya sa pagdinig ng Blue Ribbon. Yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoprotection na nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ngayong wala na sa Kamara si Zaldico. Naniniwala si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste na top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso ngayon si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Anya, magit 20 billion pesos na halaga umano ng mga proyekto ng DPWH ang nakuha ng construction companies na iniuugnay kay Gardiola para sa taong 2025. Kabilang na ang ilan sa mga proyektong ipinatupad sa distritong nasasakupan ni Congressman Leviste. Maging ang dating alkalde sa mataas na kahoy sa Batangas, nagpatotoo sa pag-corner ng infrastructure projects ni Gardiola. Dagdag pa ni Representative Leviste, bukod kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, may 2 cabinet members pa umano ng PBBM administration na nagpanukala ng mga proyekto at napunta sa mga kumpanyang may koneksyon kay Gardiola. Samantala, wala namang tugon si Congressman Gardiola sa isyung ito. Companies linked
to Congressman Garjola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained. I believe that even the members of Congress will concur that the largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Garjola. When I was the mayor, at nung ako ang vice mayor, yung mga bumibili ng project sa kanya, minsan maagang dumarating, nakikipagkape muna sa office ko dahil tayo naman ay bilang politician, ay palakaibigan. At dito ko nalaman na sa kanya binibili ang mga kontrata. Siya ang nagpipresyo. Kung nabili niya ng 15 to 25%, pagdating sa mataas na kahoy, 35 to 42% na ang takbo. Gusto ko rin sabihin sa inyo na ang sino mang taga DPWH na pumalag sa kanyang kagustuhan, I will tell you, in 72 hours, ililipat yan. Ganyan sila ka-powerful. Hataw Balita ngayon. Titiyakin ng Office of the Ombudsman na mayroong proteksyon na matatanggap si resigned Congressman Saldico mula sa kanila kung natatakot itong umuwi ng bansa. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, kasama sa mga maaaring security na kaya nilang ibigay ay ang pagsundo sa kanya ng mga mapagkakatiwalaang individual, mag-aarkila ng mga sasakyan na kanyang gagamitin, maging ang pagsusuot ng body cameras ng mga susundo sa kanya para masigurong hindi ito mapapahamak. Gayunman, hindi naniniwala si Remulla na kaya napipigilang umuwi si Ko ay dahil sa takot, dahil kaya naman anya nitong kumuha ng personal na security. Pagtitiyak ni Remulla, hindi kailanman sila gagamit ng karahasan kundi palaging igalang ang karapatang pantao ng bawat isa. Ang tingin ko, baka sumunod dito, diskaya na. Tapos na yung PI o sa ibang diskaya cases. Tapos na yung PI Submitted for resolution na po. Submitted for resolution na yung ilang diskaya cases yan? 3? At least 3 cases. Hataw Balita ngayon. Hindi nagpatumpik-tumpik ang Office of the Ombudsman sa paghahanda ng mga kaso kaugnay ng korupsyon sa likod ng mga proyekto kontra baha ng pamahalaan. Matapos makapaghain ng 3 kaso sa Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Saldico at iba pa, inaasahan sa susunod na linggo ay sasampa na rin ang mga kaso laban sa kontratista ng mag-asawa na si Sara at Curly Descaya. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng humarap ang mga ito sa kasong malversation at plunder depende sa laki ng halaga ng pera sa bawat manumalyang proyektong kanilang kinontrata. Hataw Balita ngayon. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Rodante Marcoleta sa issue hinggil sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 midterm elections. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa susunod na linggo para madinig ang panig ng mambabatas. Sa isang panayam, inamin ni Senator Marcoleta na tumanggap siya ng mga donasyon mula sa kanyang mga kaibigan pero hindi niya nilagay sa SOSE dahil nakiusap na huwag silang pangalanan. Sa katunayan, makikita sa SOSE ni Marcoleta, 0 o wala siyang nilagay na donasyon na natanggap. Sa ilalim ng batas, kailangang ideklara kung magkano ang donasyon at sino ang nagbigay o donor. Ang maling deklarasyon sa SOSE ay isang kasong kriminal o election offense, maaari ding sampahan ng perjury o pagsisinungaling at falsification of public document. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun ang ating gusto rin malaman. Kasi naman siyempre, nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code sa Section 99 na dapat talaga yung mga kandidato, yung kanilang ginastos, tinanggap, ay naire-report din sa atin. Lalo na yung mga binigay o ginastos sa panahon ng campaign period. Hataw Balita ngayon. Hawak na ng Comelec and Bank ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department o OFAD patungkol naman sa issue ng tinanggap na donasyon ni Senator Francis T. Escudero.
walang sinabi ang komisyon hinggil sa kung ano ang rekomendasyon, pero dalawa lang ang posibleng rekomendasyong kakasuhan o i-dismiss ang reklamo. Kung sakaling magdesisyon ang Comelec and Bank na dapat kasuhan sa Senator Cheese, ang kanilang law department ang magsasagawa ng preliminary investigation ukol dito. Nagugat ang investigasyon ng Comelec sa mambabata sa pag-amin nitong tumanggap siya ng donasyon mula naman sa public contractor na si Lawrence Lobiano noong 2022 elections. Kung binigyan namin ng pagkakataon yung PIFAD na makagawa ng kanilang recommendation for 2 weeks, kahit man lang paano, yung mga miyembro man lang ng komisyon, mabigyan din ng pagkakataon, ma-review rin yung kanilang recommendations. Nasa 52 booster pump na inilagay sa iba't ibang daluyan ng tubig sa Metro Manila ang inirekomendang alisin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang booster pump ay pinapagana kapag malakas ang buhos ng ulan upang mabilis na humupa ang tubig baha sa isang bahaing lugar. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, sa halip na makatulong kontra baha ang mga nasabing proyekto, ito paan nila ang sanhi ng pagtaas ng tubig sa isang lugar. Dagdag pa ni MMDA Chairman Artes, natapos na ang Commission on Audit o COA sa isinagawa nitong auditing sa mga nasabing istruktura. So, inaaral na yan kasi alam naman natin pinagkagastusan niya ng pamahalaan. Hindi ganon kadali yung paggigiba niyan. Although, sa aming pag-discussions with the President at kay Sec. Vince Dizon, nagkasundo din ng mga Metro Manila mayors na yung mga ganitong structure na nagkokos pa ng masama dahil nagpapalala ng baha ay i-declare namin na nuisance para po pwedeng tanggalin kaagad. But again, subject yan sa COA rules and sa accountability ng mga gumawa ng mali. Hataw Balita ngayon! Inirekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawin sa mas malapit ang relocation site para sa mga nakatira sa gilid ng estero o daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ito ay para matiyak na hindi maapektuhan ang kabuhayan at nasa maayos na sila ang kalagayan bago ang mga gagawing dredging activity sa daluyan ng tubig. Sa ilalim ng inilunsad na kontrabaha bukod sa paglilinis at dredging activity, kasama rin rito ang pag-relocate ng mga informal settler sa gilid ng mga daluyan ng tubig. Pero bago paalisin ng mga otoridad ang mga naninirahan sa gilid ng estero, makikipag-ugnayan muna sila sa National Housing Authority o NHA para maisaayos ang lugar kung saan sila ililipat. Nag-usap-usap kami ng mga mayors ng NCR. Mas prefer kasi namin yung in-city housing dahil nandito yung kabuhayan nila. Dito nag-aaral yung kanilang mga anak. As much as possible kung may magiging available na in-city housing or at least malapit. Yung mga 1-hour commute, sana po. Yun ang po ang maibigay. Hataw Balita ngayon! Nanindigan ng Philippine National Police o PNP na nananatili pa ring bloodless ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Iginit ito ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo kasunod ng buy-bust operation sa Quezon City na nagresulta sa pagkakapatay ng 3 suspect. 10 bloke ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga suspect na nagkakahalaga ng 68 milyong piso. Bukod dito, na-recover din sa crime scene ang 2 caliber pistol at isang revolver. Nananatili po tayo na bloodless ang ating pong operations sa drugs. Ngunit kapag na-endanger naman po ang buhay, security ng ating mga miyembro, lalo na po ng PIDEG ng ating mga operatives, hindi naman natin nahahayaan na mamatay ang ating mga kapulisan sa pagtupad ng kanilang katungkulin. Naging usapin ngayon sa Germany ang tungkol sa reforma sa pensyon. Pero sa mga batang politiko, hindi patas na taasan ang binabayaran nilang pensyon para lamang masustini ang mataas na pensyong ipinagkakaloob sa mga nagretiro ng mga mamamayan. Ito ang wahataw na balita ni James Hilario.
Tila nahaharap ngayon sa malaking pagsubok ang Merz administration dahil sa magkasalungat na pananaw ng kanyang koalisyon hinggil sa planong pagbabago ng sistema ng pension sa Germany. Nagpanukala kasi ang pamahalaan na taasan ng pensyon ng mga retirees hanggang 6 na taon. Ito'y upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga retirado. Tutol naman dito ang mga batang politiko o Yunge Union dahil mangangahulugan ito ng dagdag na bayarin sa mga nagtatrabaho ngayon. Kabilang sa mga tumututol ay ang 28 anyos na si Johannes Volkmann, apo ni dating German Chancellor Helmut Kohl. Iginit niyang aabot sa 120 billion euros ang magiging dagdag na gastos sa pensyon hanggang 2040 at kasalukuyang henerasyon ang mapipilitang pumasan nito. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang mga retirees sa Germany na humigit kumulang sa 48% ng kanilang dating sahod na ayon sa mga eksperto ay nag-iiwan ng malaking kakulangan sa pondo. Dahil dito, iminungkahi ng mga kabataang miyembro ng partidong MP ang pagputol sa pension replacement rate tungo sa 47% upang maibsan ang pasanin sa mga kabataan. Samantala, sinabi ni Chancellor Merz sa pagtitipon ng Yunge Union na boboto siya ng may malinis na konsyensya bilang bahagi ng mas malawak na reforma sa lumalaking welfare system ng Germany. Sa kasalukuyan, nakabinbin ang butuhan para sa naturang panukala na inaasahan sanang maisasagawa na sa unang bahagi ng buwan ng Disyembre. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Lumabas sa bagong research na maraming newcomers sa Canada ang nababahala patungkol sa kanilang kinabukasan. Ito'y dahil sa lumalaking suliranin ng bansa sa employment at immigration policy. Ito ang humahataw na balita ni Crespo Gaban. Nasa halos kalahati ng mga bagong dating sa Canada ang nagsasabing nag-aalala sila sa paghanap ng trabaho dahil sa mga panawagan sa lower immigration. Kasama na rin sa kanilang pinangangambahan na baka gumaya ang Canada sa ipinatutupad ng Estados Unidos na crackdown sa mga immigrants. Ayon sa pagsusuri, nasa 76% ang mga nagsasabing natatakot sila sa kakulangan ng job opportunities, kabilang dito ang mga temporary foreign students at workers. Sa kabila nito, karamihan pa rin ng newcomers ang nakakaramdam na welcome sila, pero apektado pa rin ang kanilang sense of security dahil sa global anti-immigrant rhetoric. Sa ngayon, target ng new immigration plan ng Canada na gawing permanenteng residente ang mga dayuhang naninirahan sa bansa habang hihigpitan na nila ang pagpasok ng mga dayuhan. Crespo Gaban, humahataw sa Balita Ngayon. Ibinida ng mga kalahok sa 74th Miss Universe pageant ang kanilang swimsuit at evening gown sa in-announce na preliminary competition sa Thailand, habang proud naman nilang inirampa ang mga kasaysayan at istorya ng kanilang kultura sa ginanap na National Costume Competition. Ito ang humahataw na balita ni RK Liorca. Elegance and confidence. Ito ang naging tagisan ng mga kalahok suot ang kanilang magagarbong swimsuit at evening gown sa ginanap na preliminary competition ng 74th Miss Universe pageant sa Impact Challenger Muangthong Thani, Thailand kahapon, November 19. Hindi nagpahuli ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo sa pagpapakita ng kanyang husay at kumpiyansa sa entablado suot ang kanyang blue swimsuit. Habang nagpamalas ng kakaibang kinang ang binibini sa kanyang sparkling midnight blue gown na dinisenyo ni Mac Tumang, ang kilalang designer na lumikha rin ng lava gown ni 2018 Miss Universe Catriona Gray. Beauty in modesty naman ang inirampa ni na Miss UAE, Miss Pakistan at Miss Palestine sa kanilang modest style swimwear sa naturang kompetisyon. Samantala, iniramba ng mga kalahok ang istorya at kasaysayan ng kanilang kultura sa ginanap na National Costume Competition kahapon. Hinangaan ng marami ang ganda at husay na ipinamalas ng ating pambato sa kanyang Festival Queen look na obra din ni Mac Tumang. Ayon sa kanya, sumisimbolo ang kanyang national costume ng beauty, grace at cultural pride ng mga Pilipino.
Sa nasabing National Costume Competition, lumutang din ang husay ng isa nating kababayan sa larangan ng sining at disenyo na si Simeon Cayetano. Si Simeon ang gumawa at nag-design ng national costume nila Miss Denmark, Miss Guinea at ni Miss Sweden. Sa naganap na National Costume at Preliminary Competition, naging mas kakabang-abang ang Final Coronation Day na gaganapin sa Biyernes, November 21, kung saan isa sa mga hurado ay ang tanyag na veteran Filipino singer na si Louie Heredia. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon! Makakapanayam natin ngayong umaga sa Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-usapan ang inilunsad na Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP. Magandang umaga po sa inyo, Asik Irene. Magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Thank you for finding time with us, ma'am. Ma'am, ang unang katanungan namin, ano ba itong Philippine Community Resilience Project na inilunsad lately? At paano nito tutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan sa kanilang komunidad na madalas na apektuhan po ng mga kalamidad at maging ang mga direktang papel ng DSWD dito sa implementasyon nito po? Well, Miss Annie, alam niyo po ang isa sa mga programa ng DSWD ay yung Kalahi Seeds. Ito po yung programa na kung saan nga po ini-empower natin yung ating mga kababayan to identify a project that would address yung kanila pong mga specific needs in the community. And ito rin po yung programa na nagsusulong ng community-driven development approach na kung saan nga po itong mga community volunteers o yung mga miyembro po ng komunidad ang siyang nagko-construct, siyang bumubuo, nagpaplano, nagbabudgeting, nagpro-procure at nag-i-implement noong pong proyekto. Ang DSWD Kalahi Seeds, ito po ay may successor program. Ito po yung tinatawag natin na Panahon ng Pagkilos at ito nga po yung inilaunch kahapon. Okay. It's similar to what Kalahi Seeds is doing, but meron lamang po siyang focus on climate change or on building resilience against the impacts of climate change. So halimbawa, Miss Annie, ang isa sa pangangailangan sa komunidad ay pagsasaayos ng isang proyekto para maprotektahan sila o yung mga miyembro ng komunidad mula sa matinding epekto ng pag-uulan ay siyang pong bubuuin ng komunidad. Okay, Asik Irene, if I may, parang napakalawak nitong sakop nitong proyektong ito. Itong binabanggit natin na Philippine Community Resilience Project. Parang may kahalong iba-iba. Like for example, sabi niyo nga po, may mga specific needs na dapat ma-focus kayo. Kasama ba dito yung pagbibuild ng mga structure? Like for example, kung ikaw ay nasiraan ng bahay, destroyed yung bahay mo completely. Kasama ba ito doon sa tutugunan ninyo? Kung halimbawa, binabaha yung lugar ninyo, kasama ba ito sa tutugunan ninyo po, Asik Irene? And my follow-up question there, if the answer is yes, where will you get the money? Ano yung duration nitong project na ito na napakalawak po, Asik? Please go ahead and educate us. Thank you. Yes. Magandang katanungan, Miss Annie. Kasi po, dito nga sa Kalahi Seeds, and of course, itong Panahon ng Pagkilos, which is the successor program for the Kalahi Seeds, itutugunan po yung pangangailangan nga ng komunidad. So, in the past, let me just cite as an example, yung mga pinuntahan nating mga sub-projects ng Kalahi Seeds. Bridge po sa community that would connect one barangay to another. Nang sa gayon, yung mga bata ay hindi natatawid ng ilog papunta ng paaralan. Kasi marami tayong napuntahan ng mga ganyan in different parts of the country. So ito pong proyekto na ito ay na-identify ng community. Now, paano natin po sila tinulungan? Tinulungan po ng DSWD yung komunidad by providing funds for the construction of that project. Pero meron pong local counterpart. Yung LGU po ay meron pong ibinigay na karagdagang resources
It's either through cash or through manpower or through tools or equipments. The sub-project, Ms. Annie, is relatively cheaper than other projects sapagkat we save on labor costs. Bakit po? Dahil ang komunidad o ang miyembro po ng community ang mukhang naputol si Asik Irene. Babalikan natin si Asik, mga kasambahay dito sa ating pinag-uusapan na Philippine Community Resilience Project. What is this all about? Siya po ay nag-explain a while ago na yung pong tungkol doon sa halimbawa pag-build ng bridge. Ano po? Pagka ganyan, Amigo Sherwin, mukhang malaki-laki ang pangangailangan dito. Napakalaking pondo ang kakailanganin ng Department of Social Welfare and Development because they will address kung ano yung problema noong mga communities na vulnerable doon sa environmental, if I'm not mistaken, environmental and natural hazards, Amigo Sherwin. Let's find out. Okay na? Okay. Asek Irene, magandang umaga muli sa inyo. Naputol kayo po. Mayroon kayong binabanggit a while ago. Go ahead, please. Yes, Miss Annie. So, as I was saying earlier, ito po yung, kaya po nagiging relatively cheaper or inexpensive yung pong community sub-project is because it's the local government, it's the community members na nagtulong-tulong na bumuo noong pong proyekto. Kaya ang tawag po natin, community volunteers. So sila po yung bumibili po ng mga construction materials and then sila yun po yung nagpapatayo po nito. In addition to that, meron ding mga ibang proyekto na halimbawa daycare center naman or classroom, yung pangangailangan na na-identify, yun naman po ang tutulungan o ipro-provide na assistance ng DSWD, yung pondo, and of course technical assistance because we will train the community volunteers on matters of procurement, on budgeting, on planning, gayon din po on monitoring and evaluating. Doon po sa katanungan nyo na how will it address naman po yung pong like yung mga pangangailangan kapag naapektuhan sila kapag may mga pagbabaha, no? Yes, it could be identified by the community. Kasi meron din po tayong mga napuntahan na ng mga flood control projects, mga ganyan po, na built through Kalahi Seeds. And based po doon sa mga napuntahan nga natin, it's more inexpensive, it's owned by the community because sila po mismo yung nagpatayo nito. And that is what we will pursue dito sa panahon ng pagkilos because we will inject, it's still Kalahi Seeds community-driven development approach, but we will inject po or we will focus on projects that will build resilience against climate change. Okay. Napakalawak nitong proyektong ito and I do not know kung may foreign funding dito, Asik Irene, dito sa proyektong ito. Pero bago nyo sagutin yan, ito na muna si Amigo Sherwin para po sa karagdagang mga katanungan niya. Go ahead, Amigo. Thank you. Yes, ma'am. Good morning po. Ano-anong mga lugar o sektor? Amigo Sherwin. Opo. Ano-ano pong mga lugar o sektor ang itinuturing po na prioridad ng proyekto at paano po pipiliin o tinutukoy ng DSWD ang mga benepisyaryong komunidad po? Well, ang mga na-identify po na mga areas for the implementation of panahon ng pagkilos ay yung pong mga probinsya na mataas po ang poverty incidence. Dito po yung mga lugar na tinutukoy natin na geographically isolated and disadvantaged areas, yung pong mga malalayong lugar na hindi po masyadong naaabot ng mga proyekto, ang siya pong tutulungan natin under the successor program of the Kalahi Seeds. And gayon din po, kasi tinitingnan natin yung poverty incidence sa buong bansa. And yung naman pong beneficiaryo, it's the community that we would be helping. So, ano po yan, meron tayong mga beneficiaries na indigenous peoples, kasi sila rin po yung focus noong pong proyekto natin, the indigenous peoples. There are also 4-piece beneficiaries who are community volunteers. Sila rin po ay tumutulong sa pagpapatayo nga
noong mga proyekto under this program. Okay. Sige po. Okay, thank you, Amigo Sherwin. Asek, if I may ask again, ano yung duration itong project na ito, and then how much is the cost of this? At gaya ng tinanong ni Amigo Sherwin, specified na yung mga lugar kasi napakarami nito po, di ba po, Asik Irene? And doon sa funding, di ba po, at this point, mayroon tayong mga problema doon sa pag-disburse ng mga pondo na nauuwi doon sa corruption. Dito sa napakalaking project at napakalawak na project na ito, anong assurance natin sa public na mapapangalagaan at mapupunta sa tama po itong mga pondo na inilalaan dito? Asik Irene, nasa inyo pong pagkakataon. Go ahead please. Thank you. Yes, Miss Annie, alam niyo po yung pong panahon ng pagkilos. Meron pong na-identify, may initial po tayo na-identify na 500 municipalities na meron pong mataas na poverty incidence batay po dun sa pinakahuli nating datos. And itong mga lugar na ito ay exposed po sa mga environmental hazards, and gaya ng nabanggit ko, meron pong mga natukoy na mga indigenous peoples na first will benefit from the program. At sabi ko nga kanina, sila po yung tutulong. They will be part of the community volunteers, yung mga tutulong sa pag-construct nga po ng mga proyekto na ito. And they are volunteers. They will not be paid. So paano po natin matitiyak na magagamit ang tama yung pera? Matiyak po natin sapagkat nakabantay po yung ating mga community volunteers and the entire community, sapagkat po yung pondo na ibababa ng DSWD based on the concept, on the project proposal that they will be submitting. So it's the community volunteers na bubuo po ng proyekto. Sila po ang magbabudget for that. Sila mag-identify kung ano yung mga kakailanganin ng mga construction materials, ano yung kakailanganin po ng mga tools, sapagkat may mga engineers po ang DSWD na nagtatrabaho under the Kalahi Seeds program na siya namang pong maggagabay sa kanila. Now, once the proposal has been submitted, DSWD will provide the funds, and the local government unit will also provide their augmentation support or their local counterpart. And then, yan pong budget na yan, ang gagastos po niyan ay ang mga local community volunteers natin. So babantayan po nila yan. And they will make sure that the project will be completed. And babantayan, I mean to say, they will also be part of the team that will be monitoring and evaluating the program. So makikita nyo po, there's community ownership, there's transparency, and there's community participation. So with those principles present, makakatiyak po tayo na magagamit ng tama at wasto yung pong pondo na inilalaan ng DSWD, and makakatiyak din po tayo na yung proyekto ay matatapos, makukumpleto at magagamit for the benefit of the community. Okay, this is a very good project, a very big project at the same time na magbe-benefit yung ating mga kababayan, Asik Irene, and hangad lang ng mamamayan ma-ensure na talagang mapupunta po yung project na yan sa tama. Especially, you made mention a while ago, may mga gagawing mga bridges. Yung mga bridges kapag magtatap ka ng Department of Public Works and Highways, at this point, sobrang tainted yung kanilang reputation. Kaya, again, ano yung reminders nyo and then assurance sa public na itong napakagandang proyekto na inilaunch ng Department of Social Welfare and Development ay talaga pong mabibigyan ng 100% assurance na wala silang dapat alalahanin at mapupunta ito, magbe-benefits nito ang ating mga mamamayan. Go ahead po, Asik Irene. Yes, Ms. Annie, alam niyo po, yung DSWD Kalahi Seeds program, it has run for like 2 decades already. And sa panahon nga na ini-implement itong Kalahi Seeds, mahigit 91,000 po na mga community sub-projects sa buong bansa ang nakatulong sa mga kababayan natin, lubos po na nangangailangan, yung mga mahihirap, yung mga vulnerable and marginalized. Itong pong programa na ito ay hindi lamang po nakatulong in terms of infrastructures
community development, but actually it has enabled grassroots empowerment, na kung saan nga po yung mga community volunteers natin, yung mga mahihirap nating mga kababayan, ang nag-identify, nagplano, nag-propose at nag-implement ng sub-projects na beneficial doon po sa kanilang development. In fact, sa maraming mga pagkakataon na tayo po ay nakaikot sa ating bansa, kasama po si DSWD Secretary Rex Gatchalian, we've seen how this Kalahi-Seed sub-projects assisted o have assisted yung pong mga kababayan natin, like yung mga daycare centers, yung mga bata nakapag-aral because of a daycare center that was built through the Kalahi-Seeds. Now, with the DSWD Panahon ng Pagkilos project, makakatiyak po tayo na magpo-continue yung pong inintroduce ng DSWD Kalahi-Seeds. We'll just focus more on, again, making communities climate change resilient. Nang sa gayon, sila po ay hindi masyadong maapektuhan noong mga epekto ng pagbabago ng ating panahon. This is of course aligned with the directive of President Marcos Jr. na we bring empowerment at the grassroots level and ensure nga po na we build climate change resilient communities. So, again, we would like to assure the public that the program will promote transparency, accountability, community participation, and empowerment. It's the local community na bubuo ng proyekto, sila po ang mag-i-implement yan, sila po ang magbabantay upang sa gayon, yung pong proyekto na ma-identify nila ay makakatugon sa pangangailangan ng kanila pong mga kababayan o kanilang mga kasamahan doon po sa komunidad. And again, because there's community participation, we could be assured that the sub-project will, or the funds for the sub-project will be judiciously spent and the resources of the government will be used to pursue the purpose of improving the community. Yun po, Ms. Annie. Maraming salamat po, Asik Irene Dumlao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Again, thank you very much sa panguna po ni Kuya Daniel Lozon. Thank you so much for finding time with us this morning. Maraming salamat din po, Ms. Annie and amigo Sherwin. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Nagpugay ang Philippine Military Academy sa kanilang mga natatanging guro at instruktor, mapa-militar man o sibilyan, sa idinaos na Teaching Excellence Awarding Ceremony 2025. Si Grace Doctolero humahataw. Idinaos sa Fajardo Grandstand ng Philippine Military Academy ang pagkilala sa ilang kawani at instructor na nagpakita ng kahusayan sa pagtuturo sa ilalim ng PMA Foundation Incorporated. This award of PMFI is a great remembrance. No, it's a legacy for us because we never thought that we would be awarded this way. Ilan sa mga parangal na ibinigay ay mula sa Headquarters Tactics Group, Headquarters Academic Group at si Dr. Joy Di Tayaban ng Natural Sciences na tumanggap ng pinakamataas na parangal bilang Academy Teaching Excellence Awardee. I feel really honored and happy na napasama ako sa awardees ng PMFI for the Teaching Excellence Award. And I feel also more motivated to perform better and keep myself updated para po talagang mag-excel, tuloy-tuloy na mag-excel sa pagtuturo ng mga kadete. I'm honored and humbled for this recognition, for the whole PMA na binigay sa akin. And personally, it affirms my commitment sa pagtuturo, and professionally, it also strengthened my commitment to excellence and continuous improvement of myself, being
one of the military instructor and mentors here. Binigyang diin ni Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Superintendent ng PMA, na ang mga guro ang pundasyon ng paghubog sa susunod na henerasyon ng mga opisyal. Tinawag niya ang mga awardee bilang haligi ng institusyon na araw-araw ay nagbibigay ng oras, sigasig at debosyon para sa edukasyon ng mga kadete. Pinasalamatan ng pamunuan ng PMA ang mga donasyon at suporta ng PMA Foundation sa pamumuno ni Cavalier Leo Angelo Leuterio na makakatulong sa mas makabagong pasilidad at mas mahusay na pagtuturo sa loob ng academy. Para sa PMA Foundation Incorporated, isa ito sa main activities, isa sa mga main objectives ng aming foundation to become relevant sa lives ng mga kadete, sa life ng Philippine Military Academy. And kasi kami naniniwala na kapag yung na-elevate natin yung quality of teaching and even the credentials of teachers through training, postdoctorate studies, masteral studies, and they get their doctorate degrees and masteral degrees, tapos na ipadala natin sila sa mga international seminars, we think that internally they will be motivated, much more motivated, to do their best to mold the future leaders of our country, especially itong military leaders. So para sa amin, this impacts national security. Kaya pinag-iigihan namin na maging relevant kami, lalo na dito sa Teachers Excellence Awards. Kinilala ang aktibidad bilang mahalaga para sa mga kadete at guro sapagkat ang mga grant at donasyon ay direktang nakakatulong upang mapanatili ang dekalidad na pagsasanay at edukasyon na nagpapalakas sa profesionalismo at paghahanda ng puwersa. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Roma Kapitulo 10, Talatang 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sabi ni Adet, wala na daw bate. Christian, Derrickson, wala na po. Josa, Carl, no more bate. Oh, mga kasambahay, sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako naman po si Annie Cantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.